Teacher hanggang mag-uwian. Pagkatapos, TNVS rider na. Hindi raw ito basta gimmick. Ito na ang araw-araw na katotohanan ng buhay para kay Ma'am Maricar. Mga ibang pasahero natutuwa na, uy, may babae, ganyan-ganyan. Ma'am, kagaling mo lang ng work, no? Ay, opo. Opo, ma'am, kasi parang naka-uniform pa po ata kayo kasi po nakatakong pa po ako. Tapos naka-planchadong slacks po. Ma'am, ano po trabaho niyo? Mukhang sideline niyo lang po ito, ah. Ay, opo, kaka-out ko lang po. Ano po trabaho niyo? Teacher po. Ha? Yung teacher pa lang nagagayan. Opo, meron po. Ako po yun, sabi kong ganun. Alas 12 ng tanghali pumapasok sa eskwela ang kanyang mga anak. 15 minutos lang ang layo ng paaralan mula sa kanilang bahay. Pero 10 a.m. pa lang, naghahanda na sila. Papasok din kasi si Ma'am Maricar bilang grade 7 teacher sa isang paaralan na nasa Pasay pa. Nakatira po ako sa North Caloocan, dito po sa Kaybiga. Then pumapasok po ako sa Pasay, Malibay, Pasay po. 33 kilometers po, buong EDSA, from north to south yung biyahe ko. Tapos papasok, gano'n. Commuter din noon si Ma'am Maricar. Pero dahil sa tindi ng traffic, halos kalating araw ang nasasayang sa oras ni Ma'am Maricar kung susumahin. Masakit pa sa bulsa ang pamasahe. 200 pesos per day ang aking pamasahe. Itong pang fifth year na to, doon ko lang po naisipan magmotor. Kasi yung mga anak ko nag-aaral na. So yung mga expenses po namin, family expenses po namin, tumataas. So doon ko na po naisingit talaga na kailangan ko na talaga magmotor. Mula na maging rider si Ma'am Maricar, ang laki raw ng kanyang natipid sa oras at gastusin. Nung nag-start po ako magmotor, from Monday to Friday, balikan, nagko-consume lang po ako ng gas po na worth 350 per week. So, ang laki ng difference from 200 versus do sa 350 na gasolina. So, ayun po siya. Tapos, ang biyahe ko lang po, from here, papuntang Pasay, 1 hour po. Kinukuha ko na lang siya ng 1 hour. Hindi katulad before na commuter ako na para akong double shift. 6 hours, tapos 3 hours papasok, 3 hours pa uwi. Halos double shift po ako. So, ayun po, malaking tipid po siya. Sa araw-araw na pagra-ride, doon din nakaisip si Ma'am Maricar ng isa pang pupwedeng sideline. So, habang nagdadrive ako, ganyan, may nakikita akong mga delivery rider, may nakikita akong mga MC taxi rider, may mga angkas sila, may mga bit-bit silang parcel na malalaki. Tapos nagkakaabutan ng bayad. Sabi ko, ay parang ano to parang opportunity to Yung expense natin sa gasolina, bawasan pa natin. So doon ko po naisip na pasukin na yung opportunity na pwede sa pagmamotor. So doon ko po naisip na pumasok po as delivery rider po. Makalipas ang 2 taon bilang delivery rider, sunod namang nakipagsapalaran si Ma'am Maricar bilang motorcycle taxi rider. Pero marahil nagtatanong kayo, paano naman ang kanyang pagtuturo? Pagmamalaki naman ni Ma'am Maricar, achieve pa rin niya ito. Kapag alam ko pong hindi po ako malilate, nagbabaon na po ako ng aking long sleeve na uniform. Change outfit ako dyan banda sa may baba. Sa may Along Mindanao Avenue kasi dito pag umaalis ako nakapang teacher attire ako eh. Pero pagdating dyan, nag-change costume na po ako. Tapos open ko yung cellphone ko, kuha ko ng booking. Ang tapos ng klase namin sa Pasay ay 6:50. So alas 7, 7 to 8 to 9, rush hour po siya, 7 to 8. So habang traffic, doon ko po ginagawa yung mga preparation ko po sa klase para sa kinabukasan or para sa pang isang linggo. Kung may number 1 supporter man daw ngayon si Ma'am Maricar, yun ay walang iba kundi ang kanyang mister na si Alfred. Team leader si Alfred sa meat section ng isang grocery. Pero aminado siyang hindi porket may leader sa titulo, tiba-tiba ang sinasahod. Kaya labis din ang pasasalamat niya sa kanyang misis na kinakarir na mag-sideline para meron silang dagdag panggastos para sa 2 nilang anak. Sinusuportahan ko naman siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Proud na proud po ako sa kanya bilang isang asawa niya dahil
Marami po siyang ginagawa sa buhay. At kumbaga yung mga gusto niya talaga, nagagawa niya po talaga. Yun nga lang, gaya na marami sa mga nanonood ngayon, hindi makapaniwala si Alfred sa napiling sideline ng kanyang asawa. Ika nga niya, suporta na lang talaga ang maiambag niya. Bali, nagulat din po ako. Pero kasi sa side niya kasi malakas talaga yung loob niya. Kaya sumideline siya ng sa angkas. Hanggang di siya nakakauwi, lalo na kung uwian na, naghihintay ako niyan hanggang sa makauwi siya. Hindi ako nakatutulog or kumakain habang hindi pa siya nakakauwi. Bali, hinihintay ko siya, sinasabayan ko siyang kumain. Teacher, motorcycle taxi rider, nanay at asawa. Yan lahat ang mga papel na ginagampanan ni Ma'am Maricar. At alam nyo ba, heto pang nalaman ng aming team. Si Ma'am Maricar, isa rin palang Navy Reservist. At maliban sa pagtuturo, isa rin siyang estudyante na kasalukuyang tinatapos ang kanyang master's degree. Masteral ko po every Saturday po. Monday to Friday na lang po ako bumabiyahe sa MC Taxi. Sabado dito sa bahay, masteral. Pero minsan din kasi may mga patawag sa kampo. Kasi Navy Reservist din po kasi ako. So, ayun po, may patawag sa kampo. Minsan nagjo-duty kami sa camp. Minsan Saturday after ng klase ko, nasa Camp Aguinaldo kami, may patawag, may gagawin. Pero isang bagay ang sinisiguro niya. Ang araw ng linggo, dapat masulit na nasa bahay lamang siya. Sunday po, nandiyan na po yung, anak, may mga assignments ba kayo? Gawin na natin. Parang, yung gawaing bahay, inaano ko din sa kanila kasi na matuto sila sa gawaing bahay at young age. So, at young age, nagiging namin yung gawaing bahay na kung saan nagiging bonding din namin. At the same time, natututo din po sila. Ayun po, tas sa asawa ko, ayan, bonding namin ng asawa ko, maglalaba siya, ako naman taga-sama, mga ganun po. Inspiring, nakakabangha, at kahit papaano, nakakatulong sa mga gastusin. Ngunit, aminado si Ma'am Maricar, sa edad niyang 33 years old, may mga pagkakataong nakakaramdam din siya ng sobrang pagod. Subalit, bawal sumuko. Sobrang hirap po. Kasi sa school pa lang magsaway ka sa isang classroom, 60, ilang section ng hawak ko, 4-5. Tapos, after doon, mag-MC Taxi ka. Another way ng pakikipag-usap na naman sa mga CS, ganyan. Sakit din ng katawan kasi meron kang mga malalaking pasahero, malilikot na pasahero. Ayan, so traffic, pag uwi mo dito, family. So, yung katawan ko suko. Katawan ko na mismo nagsasabi na, pahinga ka naman, ganyan. Yun nga lang kasi, yung utak ko nakaset na ito kailangan mong gawin. Kailangan mo ito. Kasi naniniwala ako sa positive mindset naman. Kung anong sinet mo sa utak mo, susunod yung katawan mo. So ayun, positive mindset para sa pamilya. Aminado si Ma'am Maricar, mas madali sana kung malapit ang eskwelahang kanyang pinagtuturuan. Ngunit, naroon na kasi sa Pasay ang oportunidad para sa kanya. Pinapaintindi ko na lang din sa mga anak ko. Teacher 2 na kasi ako doon. So kapag lumipat ulit ako ng ibang division, back to simula na naman ako. Sayang naman yung mga na-aral ko na. Nang tanungin ng aming team kung ano ang kanyang ultimate dream, walang kaabog-abog ang sagot ni Ma'am Maricar. Para akong lagari. Ayun po, kasi dahil sa may kakulungan ka ng budget, kailangan mo lumagari. So, yung ultimate dream ko, sana yumaman ako. Walang masama sa pangarap na yan. Basta, walang ibang taong natatapakan. Kaya, kami sa kapatid mo, yan din po ang pangarap namin para sa inyo. Simulan na natin siyempre sa masarap na hapunan. Nalaman din ng aming team na nangungumpahan lamang sila. Pero ngayon, sa loob ng 1 taon,
mas makakapag-ipon pa ang pamilya dahil sagot na namin ang kanilang 1 taong renta. Pati na rin ang budget pang gasolina ni Mama Ricar, sagot na rin namin sa loob ng 1 taon. Senator Ravi, hindi ko po expect kasi po napapanood lang po kita sa TV, sa Facebook. Tapos ngayon, ako na po mismo yung tinutulungan niyo. Napapanood ko po yung mga tinutulungan niyo sila. Wow, galing naman ni Senator Ravi. Hindi ko in-expect na darating ang isang ako naman po yung matutulungan. Sobra-sobra po. Maraming salamat po, sir, sa binigay niyo pong tulong sa amin. Hindi ko po expected na makakatanggap po kami ng ganito. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sir. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pero hindi dito natatapos ang aming pagtulong sa isang bayaning teacher. Gusto namin na talagang matupad ni Ma'am Maricar ang kanyang pangarap. Kaya naman, siyempre, tinanong na rin namin mismo ang kanyang mga employer kung anong career path ang pwede niyang tahakin. Pwede naman siyang mag-apply mismo sa Caloocan. Hindi na niya kailangang pumunta from her house in Caloocan papunta sa Pasay. Meron naman tayong mga item siguro sa Caloocan na pwede niyang applyan para matransfer siya, una, teacher 2 to teacher 2, or pwede naman kung ang kanyang mga requirements ay kumpleto, pwede na siyang mag-transfer na magiging teacher 3 siya. Transfer lang naman ito. So, ibig sabihin, dala-dala niya yung item niya na teacher 2, magta-transfer lang siya ng division office or ng school. Konkreto yon na tulong na pwedeng ibigay ng DepEd. Teacher Maricar, kayo po ay bayani. Tuloy-tuloy lang po natin yung pagtuturo natin sa mga future leaders at sana po na makatulong po yung angkas sa pagpaganda ng buhay niyo rin po. So maraming salamat po na napili niyo kami. Kung meron po tayong problema sa angkas, sabihin niyo lang po sa amin at lagi kami nandito para ma-champion yung mga karapatan ng ating mga kagulong. Kasama na po kayo sa Angkas family. Thank you very much. God bless and always ride safe.